ay araw upang papurihan, luwalhatiin, sambahin, sayawan at kantahan ka, Panginoon. Kaya sa umagang ito, inanayahan ko ang lahat, tayo tumayo at patuloy natin purihin ang ating Panginoon, patuloy natin siyang awitan, patuloy natin siyang sayawan, tayo lumundag, tumalon sa saya dahil nandito tayo sa banal na tahanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen! Patuloy natin papurihan ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos! Sabay-sabay natin awitin. Tumaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, ating isigaw, Yahweh. Yahweh, hallelujah. Nagpuput, urwensya mo, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ating ang maghahari. Kapante naman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, ating ang maghahari. Kapante naman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sa paglawi. Hallelujah, purihin ka, Lord. Tumaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, ating isigaw, Yahweh. Yahweh, Lord, lapit sa presensya mo na. Sa presensya mo, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasama. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, amin ang kalahari. Kapag kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, amin ang kalahari. Kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Ating patuloy na awitin ang ating Panginoon. Ating itaas ang ating kamay at pumalakpak. Ating ipalakpak ang ating kamay. Hallelujah! Amen! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa kalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa akin niya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, minsan pa. Yahweh, pagkakala
sa presensya mo, God. Hallelujah. Ngayon sa umagang ito, patuloy, nadamhin natin yung presensya ng Panginoon. Alisin muna natin lahat ng ating nasa isipan, lahat ng problema, sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paraan upang masolusyonan yan. Bigyan muna natin ang ating buong lakas, ating buong pag-iisip sa ating Panginoon. Hallelujah.
iyong sinisiyasat, pagin mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak kong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hihilingin. Kahit ikaw ay malayo, pagin mo ang aking isip. Ako ay iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umimik, iyong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilining. Ika'y laging kapiling ko. Katabi ko oras-oras, ang likas mo kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtatakda ang sarili alam ang aking buhay. Di ko kaya unawain iyong karunungan. Tayo po'y sa madaling manalangin. Tayo po ay sa madaling manalangin at tawahin natin ang presensya ng ating Panginoon. Tunay Panginoon na ikaw lamang ang aming pinagkakila, ang aming papupurihan at pasasalamatan. Dahil lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, naroon ka, lahat aming planuhin, Panginoon, ay laging kasama ka namin. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Salamat Panginoon sa lakas na pinagkakaloob niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat dakilang Diyos at lagi kaming may oras na nakalaan sa iyo dakilang Diyos. Sa kabila ng aming kabalahanan, pagiging busy Panginoon sa aming mga gawin na pinagkaloob niyo. Alam namin, Panginoon, lahat ng ito dakilang Diyos, kayo ang may bigay, kayo ang may kaloob. Isipin lang po namin, Panginoon, lahuhin, Panginoon, kung hindi niyo pagkakaloob, ay wala rin po. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pasasalamat. I-ready mo ang puso ng bawat isa sa aming maririnig dakilang Diyos. Ito ay sa mabuhay dakilang Diyos hanggang sa paglabas namin sa iglesia ito. Makita sa amin ang reflection, Panginoon, kung paano kayo nagpapala sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sinasampalatayan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumala ng langit at lupa, at si Jesucristo ang anak na bukong niya. Panginoon natin, sa lumagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa katulanan ng Poncio Pilato. Nausbos na nakalilibing, ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmula ang Panginoon upang hukuman ang nabubuhay at namamatay. Sinasampalatayan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesia laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing sinasama kita sa aking panalangin, sapagkat napapalitaan ko ang pag-ibig na pinapakita ko sa lahat ng hirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Dadalangin ko ang pagkakabukod natin sa isang pananampalataya ay nagbunga ng mas malalim na pagkaunawa, kabutihang dulot ng ating pagkisa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang aking kalooban na mga hirang ng Diyos. Amen. Ngayon po masasaksihan natin ang awit ng mga bata. Okay, may I request everyone to please
Alalayan po natin ng mga bata. Kabilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuli at nagpapasalamat sa ng Diyos sa aming nalagigit na bibig ng mga mga bata. Sa anghel, Panginoon, ng Iglesia, na ginagamit mo, Panginoon, upang ipakita, upang muli ay matutunan nila, Panginoon, kung paano ang buhay nila ay kailangan, Panginoon, ng nagkakiloob. Loobin niyo, Lord, na sa kailang pag-aaral, sa kailang pagdalawa, Panginoon, kayo ang gumabay, kayo ang mag-ingat, Panginoon, at kayo ang mag-provide, Panginoon, na kailangan i-bless mo po, Lord, ang kailang mga guardian, ang kailang mga magulang, Panginoon, i-provide ang kailang mga kailangan sa kailang pagiging bata, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natin ang pag-asa. Ito sa mga sulat ni Lucas, Kabanata 14, hanggang 33. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagbigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya gamit ang 10,000 niyang kawan na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen.
makakalob sa iyo. Pasalamat at hindi pinabalik sa iyo. Aming mga gamitin mo namin ito Panginoon para sa salamat ng Iglesia at pagpalain mo ang mga kapatid. Kadagdagan sa aking mga kabuhayan. Patuloy ng pagpalain ng mga kabuhayan. Sa mga nagalain, sa mga Yesus. Amen. Ayan. Maganda pala yung kanta na yun, puro sa dulo lang. Kaya po, doon kami sa puro dulo lang. Walang pressure. Ganda yung pagkakapili ni Ate Whisper sa kanta. Sana po next Sunday ulit, yung may dulo ulit, dulo.
Usong-uso kasi dulo ngayon, dulong Malabon. Ito pong nasa harap nyo ngayon ay kaloob ng Northeast Bulacan District sa Dulong Malabon Mission. Ano po, lahat po ng mission ng iglesia ay kinakalooban po yan sa ilan sa mga workers natin na nasa Amerika, sa Korea, katulad ni Pastor Gerson Vivas at si Pastor Salinas. Hindi ko lang kung pinsan ito ni Ate Whisper. Ano po? Napapansin ko yung ating table doon sa harap ay ano po nakalagay doon sa harap. Ngayong buwan ay Christian Education Month. Parang lagi may palinda doon sa harap. Ito pala may mga palinda tayo. Naka-display din dyan. Salamat sa ating gumagagawa, Ate Whisper, na siya nagkasikaso. Ano tayo ngayon? Straight po tayo. Katapos dito, Dulong Malabon. Sana matapos ng mga alam po ninyo. Hindi mo na ako bababa. Nakapagod ako ng lakad. Pasahin ko na lang yung sermon ko. Una. Dahil ngayon ko ay communion. Ewan ko parang pagpagulin yata ako ngayon. Hindi ko alam kung sa edad, Kuya Lito. Pero mas malakas si Kuya Lito sa akin. Lamang ng isang paligo, Kuya Lito. Ano po? Nakarami ko po ay, ito po ay Bluetooth. Bluetooth po siya. Speaker din po. Nagagamit ng ating mga mission. Mamaya po dalhin natin yan. Salamat po dahil kahapon sa ating workers meeting ginanap po sa CLW, Church of the Living Water. At Bluetooth mode. oo, tama. Tama po yan. Sinabi ko nga, Bluetooth. Inulit niya uli. Pino-confirm niya kung talagang Bluetooth. So matapos na si Jesus ay magturo sa sinagoga at magpagaling ng isang babaeng bukod o baluntot, inayayahan siya ng isang pinunong pariseo sa isang piging at kung itinuro niya ang pagpapakumbaba, ang pinakadakila sa lahat. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay at sinundan siya ng napakaraming tao papunta sa Jerusalem. Kaya habang naglalakbay si Jesus, mga kapatid, ay tinuro din niya at hinihingi ang pagiging isang mabuting alagad. Marami ang sumusunod kay Jesus sa iba't ibang motibo. Marami ang sumusunod na hindi natin alam ang kanilang magiging buhay sa pagiging alagad. Marami ang sumusunod dahil curious lang o nakikiosyoso lang. Ang iba ay gusto lang na makakita ng talagang himala, ng bagong himala na gagawin ni Jesus. Ang iba naman ay fanatic lang. Ang iba naman ay tagahanga lang o fan lang ni Jesus. Ang iba naman ay sumusunod dahil sa nakakain at nabusog. At karamihan ay hindi seryoso, hindi committed, at hindi lalo hindi delikado sa kanilang paglilingkod. Kaya sa punto nito mga kapatid, sinabi ni Jesus ang hinihingi ng pagiging isang alagad o disciple. Marahil nabigla at nadismaya ang mga nakinig sa kanya sa mga sinabi ni Jesus na hindi parang papunta lamang sa isang handaan ang pagiging alagad na kakain at magsasaya lamang. Hindi rin ito inaakala ng iba na ang pagiging Kristiyano o alagad ay parang very process na nag-aawitan at nagpapalakpakan lang. Mali ang pagkakaalam ng iba na ang buhay ng isang alagad ay smooth sailing. Wala ng problema at pagsubok, kundi ang pagiging alagad ay paglimot sa sarili, magpasa ng krus, at sumunod kay Kristo. Una, sabi nga, mapapasin natin, put God first. Di ba ang pamilya natin ang siyang una sa ating ministeryo, sa ating ministry? Di ba ang pamilya
ang pinaka-importante sa ating buhay? Di ba ang lagi nating panalangin ay mabuklod sa isang pag-ibig at magkaisa, magmahalan ang bawat pamilya? Di ba ang Diyos ang dapat maging sentro ng bawat pamilya? Bakit sa kanyang tinuruan ang magmahal ng labis ng higit kay Jesus ay hindi dapat na maging alagad ko? Ibig sabihin, may mga contradiction po mga kapatid. Sa mga naunang sinabi natin, pinag-aralan natin sinabi ni Jesus, sabi ni Jesus na hindi kapayapaan ang kanyang dala kundi tabak, na ang dala niya ay divisyon o pagkakahati-hati sa loob ng pamilya. Muli sa ating teksto ay sinabi niya na ang magmahal ng higit sa pamilya ay di karapat-dapat. Marahil ang ibig sabihin ni Jesus sa mga katanong ito na una ang Diyos sa lahat. God is our priority. Hindi sinasabing kalimutan mo o iwan ang ating pamilya. Kundi kung pamiliin ka between God and family, mas prioridad mo ang Diyos. Amen? Pero hindi mo kalilimutan ang responsibilidad at tungkulin sa ating pamilya. No matter, sabi nga, it's a matter of priority. Maging sa 10 commitment, maging sa 10 utos, ito ang utos na mamahalin natin ng Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. And then, secondary na lamang po ang mahalin ang ating pamilya. Ipinakita ni Jesus na ito ay tinatawag nating urgency of mission. Minsan na we taking for granted ang pagbimisyon natin, pagmamahal natin sa pamilya. Sabi nga sa the parable of lost sheep, iniwan niya ang 99, pero hinanap niya ang isang nawawala. Mahalaga ang pamilya, pero our priority is mission o ang kaluluwa, mga kapatid. Una, sabi ni Kaluluwa, take up your cross. Ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam natin ang sikulo ng krus, ang mahatulang mamatay sa krus, ang tinatawag itong capital punishment, pinakamabigat na parusa sa kanilang kapanahunan. The most heinous and gory punishment na parusa na kung saan they prolonged the agony of the criminal, the crucifixion. At ito ang pinagdaanan ni Jesus sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang sa patag na daan, kundi hanggang doon sa bundok ng Kalbaryo, hanggang doon sa krus. Sabi ng ating talata, pasanin natin ang ating krus. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang krus, mga kapatid. Cross means suffering, problems, trials, persecution, challenge in life. Lahat ng tao ay may krus o pagsubok sa buhay. Nagkakaiba-iba lamang tayo ng paraan o pagpasan upang maging magaan, mga kapatid. Halimbawa po, merong isang kabang bigas na tumitimbang ng 50 kilos. Kanya-kanya ang tao ng paraan kung paano natin ito papasanin. Ang iba, papasanin sa kanyang balikat. Ang iba naman ay hihilahin. Ang iba naman ay unti-unting kukunin. At ang iba naman ay kukuha ng katuwang upang ito'y kanyang mapasan. Depende sa atin kung paano papasanin para maging magaan ito, mga kapatid.
May mga taong magandang magdala ng problema. May mga tao din naman sa konting problema ay para ng pasanyang daigdig. Subalit gaano man ito kabigat, huwag natin itong bibitawan dahil ang krus ay simbolo ng katagumpayan. Tulad ni Jesus, hindi niya binitawan ang kanyang krus hanggang maganap ang kanyang misyon ng kaligtasan. Meron daw po isang lalaking nagkaroon ng pagkakataong makausap si Jesus. Sabi ng lalaking ito, kay Jesus, sa hirap at hirap na hirap siya mga kapatid, sa pagpasa ng krus, hanggang sa kanyang kapaguran, ay ibinaba niya yung krus mga kapatid. At ang sabi niya, maaari po bang palitan niyo ito ng mas magaan? Kaya sinabi ni Jesus sa lalaking iyon, sige, pumili ka ng krus dyan sa nakapaligid sa iyo, kung alin ang nababagay sa iyo. Kaya pumili ang lalaking ito ng mas magaan at mas madaling pasaning krus. Nang makapili na ang lalaki at muli siyang nagbalik kay Jesus at sinabi niya, may napili na ako, Panginoong Jesus. Ito po, na may kagalakang ipinakita niya ito kay Jesus at napailing na lamang si Jesus at sinabing ang napili mong krus ay sa ding krus na ibinaba mo kanina. Ano po? Ibig sabihin, akala natin napakabigat na ating pasanin sa buhay. Subalit may nais, meron pang mas mabigat na krus na pasan ang ating mga kapatid. Una, sabi ng verse 21, kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang ito'y kwentahin at kung magkano ang napagtapos niya upang matiyak niya kung sapat ang kanyang pera sa pagpapatapos. Marami tayong nakikita ng mga bahay at gusali na hindi tapos o nakapending lamang. Ang main reason ng paghinto ng construction ay tinatawag natin lack of budget. Ang iniisip natin sa isang gusaling di natapos ay walang budget. Ubus na ang budget para hindi mapatapos ang isang gusali at talagang nakakahiyang sitwasyon ito sa may-ari at isang paghamak sa mga nakakakita. Maraming miyembro ang ating mga iglesia na noon ay masisipag at maaalab sa pananampalataya na hindi na natin nakikita ngayon ang kanilang pananampalataya. Nasaan po sila? At ang kanilang kasipagan noon ay isa na lamang kwento na pag-uusapan at pinag-uusapan na lamang hanggang ngayon. Madalas kong marinig na sila daw ay natisod o nadapa sa maraming pagsubok at kadahilanan, kaya mas pinili na lamang nilang huminto at huwag nang sumimba. Tulad ng pagtatayo ng tore, dapat alam natin na maraming pagsubok sa ating lakbayin, sa ating pananampalataya. Sa ating takbuhin, marami ang natitiso, nadarapa at tumitigil. Pero ang mahalaga, tayo ay bumabangon at nagpapatuloy hanggang sa finish line. Ang ating takbuhin ay parang marathon o patagalan sa buhay na ito. Hindi ka tatagal sa buhay sa iglesia kung pusong mamangka o maramdamin, pikon ay talo. Tingnan mo ngayon katabi mo kung yan ay pusong mamon, mga kapatid. Yeah. Tayo ba ay mga pusong mamon? Pikon daw ay talo. Hindi tayo tatagal. Kaya nasabi, patagalan sa buhay na ito, dapat matapos natin. Ang pinaka-finish line, sabi ni slowly, but surely. Hindi mahalaga kung paano tayo nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano natin tinapos ang ating paglilingkod. Ang pagwawagi
ng isang kaharian sa isang digmaan ay sa dami ng kanyang kawal sa isang maliit na kaharian na konti lang ang kawal ay kailangang makipagkasundo na sa kaharian sa sakop sa kanya upang hindi na ituloy ang pananakop sa kanyang kaharian. May kasabihan tayo mga kapatid, if you cannot beat them, join them. Alam nating mas makapangyarihan ng Diyos kaysa alinmang Diyos. Walang magagawa ang sariling lakas at magagawa laban sa ating Diyos. Para lang tayong sumusuntok sa buwan, sumisikat sa tusok kung lalaban pa tayo na kung saan ay tayo rin mismo ang masasaktan. Maging si Satanas ay alam niyang talunan siya at siya ay nahulog sa walang hanggang kalaliman. Kaya hanggang maaga pa mga kapatid, ay patuloy natin isuko sa Diyos ang lahat-lahat sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam natin, nagpaparami ng tagsunod si Jesus sa panahong ito. Pero sabi nga mga kapatid, napaka-discouraging. Napakadaling matisod ang mga tao sa paglilingkod. Sinasabi niya sa kanya, sumunod kayo sa akin. Tulad ng sitwasyon sa pamilya, division sa pamilya, kailangan natin kalimutan na mas mahalaga ang pamilya kaysa paglilingkod sa Diyos. Kailangan laging first priority ang ating paglilingkod sa Diyos. Wala naman palang mapapala o reward sa mga susunod sa Kanya kung pawang sakripisyo at kahirapan lamang ang ating tatamuhin. Nais lamang ni Jesus na siguruhin na ang mga sumusunod sa Kanya ay upang maging alagad, maging committed, maging dedicated, willing to suffer, and true followers of Jesus Christ. Narito tayo sa buhay na ito bilang Kristiyano mga kapatid. Kaya dapat ang paglilingkod natin ay totohanan, obedient, dibdiban, puspusan, higit sa lahat, nagpapatuloy sa ating mga takbuhin. Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo nga, tatagal ka ba sa paglalakbay ng paglilingkod? Sabihin mo sa katabi mo, tatagal ka ba? No. Matatapos mo ba hanggang finish line? Kaya mo yan. Dahil sabihin mo sa katabi mo, dahil hindi ka ng pusong mamon ngayon. May pusong mamon pa ba dito, taas ang kamay? Walang amin. Mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo. Sa panahon po ngayon, kung natin simulat sa panahon po ngayon, hindi na po uso yung pusong mamon. Tigilan na po natin yun. Sabi nga nung ating 25 articles of religion kanina, yung superior education, na sinasabi natin, ako lang ang matuwid, ako lang ang mabuti, ako lang ang malinis. Hindi ako gumagawa ng masama, nasunod lang ako ng bahay. Hindi po totoo yun. Ko lang ang banal. Kapag may tao nagsabi nun sa atin, di ikaw na. Sabihin mo sa kanya, di ikaw na. Di ba? Hindi na po uso, sabi ko kanina, hindi na po uso yung pagiging pusong mamon bilang isang Kristiyano. Magpatuloy po tayo. Kung ano man po yung naririnig ko sa amin, pag nakikita ko kasi, pag nakikita ko, parang nawawalan akong gana. Bakit mo kasi tingin ang tingin sa kanya? Ayoko, starte mo. Doon tayo tumingin. Hindi yung tumingin ka. Ang lahi-lahi ng tingin natin, mga kapatid. Talagang napakahirap sumunod sa Panginoon. Dahil ang mas madalas na tinitignan natin ay ang kapintasan ng ibang tao. Sunod lang po tayo. Sana po, wala ng puso mamon dito ngayon. Taas ang kamay ng hindi na puso mamon. Taas ang kamay ng hindi na puso mamon. Hindi na kayo puso mamon. Bakit kilala lang hindi puso mamon dito? Sige, kayo na. Maraming salamat po, Nawa, sa ating pagsunod sa Panginoon, mga kapatid. Tayo lang tayo, bangon lang.
Pag tayo nadapa, bangon lang po. Kung may mga tao parang ayaw natin makita, may mga tao suplado sa atin. May mga tao parang hindi magandang pinakitang ugali sa atin. Bangon lang tayo at magpatuloy sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Yan. Tawagin ko yung mga dalawang opisyalis natin para po ay tulungan dito sa ating sa TJ at sino pa yung isa? Ating Laito. Sige po. Ating ipanalangin bago natin tanggapin. Pagkilang Diyos, narito po ang mga sakramento ito, isang simbolo ng inyong katawan at dugo, bilang isang iglesia, kami po itatanggap kakain ito sa aming mga sarili. Sino man kami, ano man ang estado namin sa buhay, ano man pagkatao mayroon kami, ay patuloy mo kami tinatanggap sa inyong bigyan. Pagpalay po dito kami sa iyong dakilang Diyos, kasabay ng aming paghingi ng kapatawaran sa iyo. Ito po ang aming dalangin ng panalangin ng pagtatalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin natin yung mga bata. Sila po yung unang tumanggap. Nandiyan po ba yung mga kids natin? Nasaan na po sila? Ayan. Hindi na po ang daming bata. Saan sila? Sige po. Sunod natin ang mga kabataan natin. Juniors, kabataan natin, nasa sila. Salamat po sa Diyos sa mga bata ito. Sa aming kasama sa tahanan, ay mapalaga namin sila na mayroong patuloy na pamumuhay sa pagitan namin aming mga mabubuting kahimpo. Palayan po sila maging ang kanilang sa bayan. Amen. Next, mga elders, mga juniors, kabataan natin. Pag-assist nga po yung mga
Praise natin. Juniors. Panginoon Diyos, salamat po sa mga kabataan ito. Naway patuloy silang mabubong sa iyong mga aral, sa iyong mga salita. Papalo nila matandaan sa kanilang buhay. Ang nagsasagawa ng aming mga confirmation class, membership class, naway mas maging ganap sila upang ang iglesia ito na kanilang paramasiwaan ay tunay na maakay sa kaliwanagan tulad ng asin at ilaw. Kahit na sila yung mga kabataan pa naway maging asin sila sa kanilang kapwa, magkaroon ng malaking impact sa kanilang kapwa kabataan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Members natin, Bayaf. Pagkailan Diyos, narito po ang mga professionals namin. Ano po silang ipinapalaga sa iyo. Meron silang mga mahalagang obligasyon sa buhay nila, may pamilya, at ang iba ay naghahanda rin upang ihanda mo sila sa pagpapamilya. Maraming yung pang panalili ng kanilang organizer, sigilin ng kanilang kalilinggo sa kabila po ng pagiging abala nila sa hanap buhay at sa pamilya. Kaya pinapangarap nila na magkaroon ng pamilya sa mga pinag-aaral niyo para sa kanila. Parahin po sila ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Parahin natin ang mga adults natin, mga members natin, seniors, and si nanay, nagpagpumangin. Yung 90 years old, 90 plus. Nasaan na po siya? Oo, si nanay. Hindi ko na siya nakatira sa bahay. Pumunta na siya. Siya na mismo pumunta. Sige po. Narito po ang aming mga kababahihan, kalalakihan, at mga elders po namin na puno-puno, busog sa kanilang karunungan, kaalaman, karanasan sa paglilingkod. Talagang sila yung masasabi namin para mga taga sa panahon. Talagang titik sa bunga ng kanilang paglilingkod. Daway sila ang tularan namin at magpatuloy ang mga kabataan namin, mga mayaf namin. Kasi ang maging ehemplo namin na magpatuloy sa alabang takbo ng buhay. Huwag kaming sumuko, huwag kaming basta-basta natitiso, huwag kaming basta-basta sumusuko. Kung kami nandapa, muli kaming bumangon, tumayo, at magpatuloy sa paglilingkod. Salamat po sa mga members dito sa pangalan ni Jesus. Higit sa lahat ang kanilang kalusugan, si nanay, na talaga po namin ang buhay. Salamat sa amin sa inyong anak na ito. Marami na pong bonus ang binigay ko sa kanya, Panginoon. Salamat po kay nanay. Kalahin mo kanyang buhay. Ang Kuya Freddy, ang kanyang anak, ang mga anak, mabuga. Salamat po lang nila Diyos. Sapagkat kayo ang pagkalang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Baka may umakit pa siya saan. Sabi ni John. Sabi ni John.
ito po yung mga leaders natin. Tawagin po yung mga leaders natin na natin natanggap sa proyekto. Salamat po sa mga opisyalis namin. Nagpreservo ng inyong iglesia. Nawang pagkilang Diyos lagi maghari sa amin ang pagdadabayan, ang pagtutulungan, ang leadership na kanilang tinanggap. Alam namin malaking sakripisyo ito. Pero salamat po sapagkat tinanggap nila ng buong puso. Marami mang sakripisyo, marami mang pagtitiis, kasama itong kalusugan. Maging ang kanilang panahon ay nasa paglilingkod sa ating minamahal na Distrito Northeast Bulacan District. At palayin po ang mga opisyalis namin, Panginoon, at ulit sila sa pagsunod sa iyo. Salamat po. Hello. Palayin po sila sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hindi, meron kami naman sa LinkedIn sa Sabado. Sabado. Kung sino po yung merong pagkakao sa kapatid ng Panginoon, ay Kaya mo yan, Ate Jasmine. Yun. Magandang umaga po. Kami ng pastor na kaya rin kami ng malaking ito. Ngayon na talaga ako araw na kami na gusto ko lang pong kabuti si Lord sa buhay ko. Kung nakilala ko siya, nakilala ko yung tawag ko. Kung ko napatunayan kung gaano siya kabuti, kung paano ko siya na lahat ng pagsubok ay makakaya ko. Kasi alam ko po marami nakakala kung gaano kahirap mga pinagdaanan ko na nung una, masaya kami, masaya lahat. Tapos pagpala ng si Lord, hindi lang lahat puro saya. Hanggang habang nakikilala mo siya, doon ka sinusubok, doon mo mapapatunayan kung gaano siya kabuti
sa buhay mo, lalo na po sa akin, sa mga pinagdaanan namin mag-asawa, sa mga pagsubok na ay sinasabi ko na hindi ko na kaya, pero eto hanggang ngayon, nakaya namin. Nakaya namin dalawa, at sabi nga nung samayang namin, kung para sa'yo talaga, lalo na nung binigyan ng chance ulit si RJ na mag-Taiwan. Kasi sabi ko sa kanya, hindi na siya pakalis dahil nung unang alis niya, talagang totally nalugmok siya. Talagang parang doon kami bumagsak. Sabi ko, kung para sa'yo. So tatlong try po niya kasi, may Tagalog na, may Chinese na interview, may English, lahat pagsak siya. Kaya sabi ko sa kanya, sa bawat luhod ko, sinasama ko sa preview, kung talagang para sa'yo. Kung hindi talaga, hindi ka pwedeng umalis. Pero pag uwi ko galing trabaho, sinabi niya sa akin na kailangan niya magpa-medical, kailangan ko maganda ng 10,000. Sabi ko sa kanya, medical, saan naman? Na-select po siya. Select lang, yung by data selection lang. Hindi niya kailangan, hindi siya in-interview, wala siyang ginawa. Hindi, biodata lang niya yung napili ng Chinese at Taiwan. Kaya sabi ko, kung ngayon akong sobrang or sa buhay namin, pero sinabi ko sa kanya na itong sa pangalawang pagkakataon na to, kasi ang sabi ko niya, pag nakaalis siya, talagang lahat, babaguhin niya lahat ng alam niya maling nagawa niya. Hindi ako umasa, pero pinagpipray ko lang po siya, hanggang sa nakita ko, gaano pa po si Lord sa buhay namin. Kasi yung bahay namin sa simula pa lang, talagang kalahati lang siya kahoy. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano yung pinagbago at wala pang isang taon si RJ, napagawa namin siya. At sobrang, makikita ko kung gaano. Tapos, sabi ko, utaw din napapakinggan ko po na hanggang marami ka pagsubok na dinadaan. Hindi ibig sabihin nyo, hindi ka mahal ng Panginoon. Ang ibig sabihin ka habang marami kang pagsubok na pinagdadaanan, mas lalong parating ka na doon magandang biyaya ibibigay ni Lord. Kasi, napagdaanan ko na anong mga sinasabi ng kadaanan ng mga mag-asawa. Pinagdaanan ko na po. Lahat, pinagdaanan na natin. Parang siguro sa iba, parang wala nang pag-asa. Pero hanggang tumatagal, nakaya ko po at napatunayan ko na kung hindi ka nakaya sa kanya, lahat makakamit mo. Kaya paunti-unti, tingnan ko na gaano talaga kabuti si Lord sa buhay namin at kung gaano niya matutunayan na kahit marami pa rin pagsubok, pa rin siyang nandyan. Kahit na sasabihin natin ang pera na lang, isang buwan mong gagawin, magugulat ka na lang na idarating sa'yo lahat. Hanggang tumatagal, hanggang marami pagsubok, mananatiling si Lord pa rin yung kakapitan mo. Kasi sa kanya ka na lagi lalapit, walang ibang mangyayari sa iyo. Oo, mahirap, masakit, iyak ka na lang lagi. Pero sa huli, mararamdaman mo kung sino yung yayakap sa'yo, kung sino yung magtatayo sa'yo, at sino yung magsosurvive para sa lahat ng mga pagsubok na natadaanan mo. Talagang sa Panginoon lang po talaga tayo lumapit. At ako, napatunayan ko, sa tagal ng panahon na marami po na nag-aaya sa akin, pastor, na tumayo dito, sinabi Sheila, hindi po talaga ako tumatayo at ayoko. Pero parang ilang araw po mula ng Friday, sabi ko siguro ito na yung pagkakataon na parang, kasi marami din naman po pinag-kwentuhan, pero ngayon na siguro yung pagkakataon kung paano ko ipapatotoo kung gaano mabuti si Lord sa buhay namin mag-asawa. Kung paano talaga kami nakasurvive. Hindi lang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Ate Yasmin, sa patutuo ng buhay po. Basta yung hindi natin kaya ni Lord doon. Ngayon po ay gagawin po natin ang pagdala ng ating kapo, ang giving offering sa
harapan habang inaawit po natin Softly and tenderly Jesus is calling. Diyos na makapangyay sa lahat, alam namin talagang mahirap sumunod sa iyo. Mahirap na minsan yung aming pinako ay mahirap po pa rin. Pero talagang bahagi ito ng aming pagsunod. Hindi kami sumusunod dahil meron lang kaming pakinabang. Hindi kami lumalapit sa iyo sapagkat dahil kailangan lang po kami. Hindi kaya kami sumusunod dahil tinanggap ka namin, inari mo kami, at tinanggap din namin sa aming mga sarili na ang buhay na ito ay paglilingkod sa iyo. Walang sayang, walang aksay panahon hanggang sa kami ay lumisan sa daigdig na ito. Habang malakas kami na Pila Diyos, sikapin namin talagang inugugon namin, alam namin may kanya-kanya kaming obligasyon, pamilya, kasama sila. Nandyan ang kailangan namin silang ipasyal, makasama ng okasyon sa mga pamilya. Pero iba pa rin po sa kabila ng lahat ng ito. Ikaw pa rin ang pangunahin sa lahat. Sa iyo pa rin kami magsusulit. Sa iyo pa rin kami mag-uulat ng lahat ng aming ginawa dito sa lupa. Salamat po, Dakilang Diyos. Kahit na talaga mahirap sumunod, kung isa po ay dumadating sa amin, mahina,
humihingi ang aming puso, humihingi ang aming damdamin, at parang gusto namin sumuko. Salamat po sa buong kongregasyon, sa buong iglesia. Salamat sa bawat isa, sapagkat kalakasan namin ang isa't isa. Mahirap po ang parang kami nagsosolo lamang, wala kaming kasama. Para magpilit namin inilala yung aming sarili. Pero nandiyan naman sila upang kami ay samahan, upang kami alalayan, upang maging kasama namin. Handa silang magpayo, handa silang kausapin at magsabi din ng mga problema. Salamat po, Dakilang Diyos, dahil nananatili kami, sumusunod sa kabila na minsan natitisod kami, humihina ang aming kalooban, ang aming puso, para ayaw na namin magpatuloy, para gusto namin tumaglay na huwag na magsimba. Dakilang Diyos, tulungan po ninyo kami, naway hindi madaig ng diyado, hindi madaig ng masama ng kadiliman, inaakay kami sa masama. Pinahihina ang aming determinasyon, Dakilang Diyos. Salamat po dahil ngayong buwan ito ng Christian Education Month, mula sa mga bata, palakasin namin ang pundasyon nila upang habang sila lumalaki, ay magpapatuloy at pangangasiwa sa iglesia nito ay pinagkatiwala po niyo sa amin. Tulungan niyo kami mula sa mga bata, kabataan, maya, kababaihan, kalalakihan, ang mga elders po namin. Salamat sa aming nanay. 90 anyos na po, pero narito siya nakasama namin. Walang dahilan, kahit parang hirap siya maglakad. Paano naman kami malakas maglakad? Walang karamdaman, walang dinadaing. Ang dinadaing lang namin ay tinatamad kami. Ang dinadaing lamang namin ay wala kaming ganang magsimba. Ang dinadaing lamang namin ay wala kaming ay pagkatulog sa iyo. Kahit yung aming presensya ay kaya namin ipagdalaw sa iyo, yung aming oras kaya namin ihandog sa iyo, hindi sapagkat wala kami maibigay. Hindi po ito dahilan ng Dakilang Diyos upang hindi namin makita, masinayan ng isa't isa. Salamat po dahil ang iba sa amin ay hirap pumarito, may dinaday na karamdaman. Narito po sila, lalo pa sa aming mas malakas, lalo pa sa aming walang idinadaing ng Dakilang Diyos. Salamat po sapagkat narito sila. Pagpalain po ninyo mga handog na ito. Sana bang pinagdalog nila sa buong sagwan, sa lahat ng kanilang tinatangkilig. Salamat po. Ito'y bukal sa kanilang puso. Palakasin at pagyamanin mo ang kanilang buhay, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang hanap buhay. Lalo na po ang kanilang buong sabay. Ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, nasa malayong lugar, malaking sakripisyo na malayo sa pamilya. Pero narito po, nagpapatuloy sila magpadala. Naway ang kanilang ipinapadala ay huwag masayang. Huwag namin basta-basta naspagin. Huwag namin basta-basta lustahin. Pagkos meron kaming pagpapahalaga sa pinagpagunan ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po muli. Samahan niyo kami sa buong maghapong pang aming gagawin sa Baliwag United Baptist Church kasama ng mga bata at maging ang dulo ng Malabang Mission. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Pero paglabas po natin ang pintong yan, magpapatuloy pa rin tayo sumunod sa Panginoon at maglingkod sa ating kapwa. Mula sa ating mahabaging Ama, isang lumikha sa atin, patuloy na ilingap ang kanyang mukha sa atin, busugin sa mga pagpapala at kaligtasan ng ating Panginoon Kristo. Ang kaaliwan ng kanyang banal na Espiritu sa ating lahat, mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Lapanan din ang Diyos.
Special Education Month. Kaya din mga kapatid natin, meron ng mga birthdays po ngayon. Happy birthday, anak ko JC, pangalan. Happy birthday. Happy birthday.